balik-eskwela na ang karamihan sa ating mga mag-aaral, balik din sila sa dati pang mga problemang kinakaharap ng ating sistema ng edukasyon. Mabuti na lang at ang ilang mga suliranin meron ng solusyon. Simple lang ang buhay para sa 9 na taong gulang na si Alexander, batang Aita. Pero para sa kanyang mga magulang, ayaw nilang makontento na lang si Alexander sa ganitong pamumuhay. Lalo pat sa kanilang pamilya, walang marunong magbasa at sumulat. Kaya namin gusto silang matuto nga kasi nadanasan na namin yung wala talaga eh. Walang kaalaman kahit ganyan lang. Pagka marunong ka, hindi ka kayang ipihit. Kasi ang hirap eh. Ang hirap talaga. Hindi ka marunong. Mag-aral ka mahampat. Ka magloko-loko. Ngayong pasukan, in-enroll nila si Alexander sa grade 1. Sa Kapatagan pa, ang pinakamalapit na paaralan. Humigit kumulang 14 na kilometro mula sa kanilang tahanan. Aabutin ng humigit kumulang na 3 oras na lakaran. Kaya naman kahit linggo pa lang, minarapat na nilang pababain si Alexander para umabot sa kanyang klase kinabukasan. Sa hindi kalayuan, nadaanan ni Alexander ang bahay ng kaibigan niyang si Gubat. Gubat! Gubat! Nasa gitna ng kakahuyan si Gubat noon, kasama ang kanyang ama habang nangunguha ng puso ng saging. Grade 5 na si Gubat. Okay lang naman daw sa kanyang tumulong sa pangunguha ng puso ng saging. Anong mas gusto mo? Namumuso ka o nag-aaral ka? Nag-aaral po. Sa puso po wala ka po matutukan. Pero po sa pag-aaral, meron po. Dahil dumating na ang kanyang sundo, pansamantala munang iniwan ni Gubat ang kanyang pagpupuso. Kasama ang kanyang mga kapatid na sina Bundok at Eng-Eng, dali-dali na silang bumaba ng bundok. Sa daan na rin nila nakasama ang iba pa nilang kaeskwela. Ang unang pagsubok sa kanilang daan, isang ilog. Naglalaro lang ang mga bata. Pero matapos ang sarap, dumating ang hirap. Ang napakalakas na ulan. Ito pa naman ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang daraanan. Ang pinakamatarik, pinakamadulas, maputi. Ngunit ang kalbaryo nilang ito, idinaan na lang ng mga bata sa kantahan. Ang sitwasyong ito, nakarating na sa kaalaman ng Department of Education. The dropout rates for IP is very high. Why? Because yung mga IP na bumababa sa eskwelahan in community from there, malayo yun, magastos. And what we are planning is to enlarge program of the Department of Education, to expand it so that we can reach the unreached. Samantala, matapos ang malakas na ulan at mahigit 2 oras na paglalakad, narating din ng mga bata ang Kapatagan. Pero hindi muna sa eskwelahan ang kanilang diretso, kundi sa kanilang dormitoryo. Ito ang Bahay Kalinga, proyekto ng tiga-dinalupihan sa Bataan na si Evelyn San Buenaventura. Sinimulang itayo, Oktubre ng nakaraang taon, at formal na binuksan noon lamang Disyembre. Kompleto ito sa mga kama, ventilador, ilaw, pati na pagkain. Lahat libre para sa mga bata. Ang concept is para ang mga bata
magpatuloy sa pag-aaral kasi nga halos yung mga nakatira dyan, nakatira sa bundok and they have to walk 7 kilometers going to school and 7 kilometers back just to go to school. Kaya malaki ang dropout rate. Si Aling Elvira, katutubong Aita. Dati rin kasi siyang nagpatuloy sa kanyang bahay ng mga mag-aaral na kanyang katribo. Hindi na po pwede yung lagi kami doon sa bundok. Kailangan po namin bumaba dito sa Kapatagan para mag-aral. Kung meron pinag-aralan ng mga anak namin, meron ng mga anak na susuporta sa aming pagtanda. Kinabukasan, madaling araw pa lang, gising na ang mga bata. Muli na naman silang naglakad. Pero ang kanila ng destinasyon ngayon, eskwelahan. 15 minutos na lang nalakaran. Pagdating sa Bayan-Bayanan Elementary School, agad inilapag ni Gubat ang kanyang bag. Siya kasi ang magtataas ng watawat para sa flag ceremony. Si Kambing ay tamad. Ayaw niyang magtrabaho. Sa klase ng grade 1, kabado at nangangapapa ang first-timer na si Alexander. Alexander. Oh yes, yung dahon. Sa kabilang classroom naman, magkakahalo ang klase ng grade 4, 5 at 6. Tinuturuan ng sabay-sabay. Pero kahit medyo magulo ang ganitong sistema, mataas pa rin daw ang nakukuhang grado ni Gubat. Bakit gusto mo matuto? Para po makapagtrabaho. Ano bang gusto mong maging paglaki mo? Sundalo po. Simula nung nagkaroon sila ng bahay kalinga dito, dumami na sila ngayon. Mas okay nga yun eh. Gusto nga namin nag-aaral sila dito. Talagang itong school na to, pinatayo para sa kanila. Samantala, natapos na naman ang isang araw. Pagbalik sa kanilang dorm, ang ibang bata nag-practice magsulat. Ang iba naman naglaro. Bakas sa kanila ang kaligayahan. Kahit pa ang ulam nila sa kanilang hapunan, toyo. Mga bagong dating, okay lang ba kayo sa toyo? Natapos ang isang napakahabang araw para kay Gubat. Pero sa init at pag-asang hatid sa kanya ng bahay kalinga, makakatulog na naman siyang bit-bit ang pag-asa na unti-unti niyang maaabot ang kanyang mga pangarap sa bawat araw na magigising siya dito. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Ang mga paghihirap at pagsisikap ngayon, balang araw, magbubunga rin. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo,